Sama-sama tayong magiging sarakli. Aabutin pa raw na hanggang 51 araw ang supply ng petrolyo sa bansa. Pero kahit nadagdagan ng supply, hindi pa rin natatapos ang pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Saksi si Rafi Tima. Higpitan palalo ang sinturon dahil hindi pa tapos ang pagsirit ng produktong petrolyo. Ang diesel, tataas ng 12 pesos and 50 centavos kada litro, kaya maglalaro na sa 109 hanggang 144 pesos ang litro ng diesel. 2 pesos and 50 centavos naman ang itataas ng presyo ng gasolina, habang 2 pesos sa kerosene. Bagamat hindi pa rin pumipreno ang taas presyo, nadagdagan naman daw ang inventaryo ng bansa ayon sa Department of Energy. Dumating na kasi ang 142,000 na bariles ng diesel sa bansa, katumbas ng 22.58 milyon na litro. Bahagi ito ng 1.04 million barrels ng diesel na nakuha ng pamahalaan na inaasang darating sa mga susunod na linggo. Galing ang mga ito sa Malaysia, Singapore, India at Oman. The country's total expected available day supply across all types increased from 45 days to 50.94 days. So ito na yung average natin. Sa kabila nito, pakiusap ng DOE, magtipid pa rin sa krudo at kuryente dahil wala pa rin nakakaalam kung hanggang kailan ang krisis na dulot ng gulo sa gitnang silangan. As a country, this is our major appeal to our fellow Filipinos that we support each other, sama-sama tayo. And let's try to magtipid tayo sa electricity and fuel. Pero ang challenge nga po, paano natin ito papaabutin sa ating mga barangay, lalong-lalo na sa isla, lalong-lalo na sa kabundukan. Bukod sa patuloy na paghahanap ng mapagkukunan ng krudo, pinamamadali na rin daw ng DOE ang ilang renewable energy projects. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Malakihang taas presyo si LPG ang nakaamba sa Miyerkules, April 1. Posibleng umabot yan sa 10 piso kada kilo. Ating saksihan. Ang liquefied petroleum gas o LPG na karaniwang gamit sa pagluluto, inaasahang tataas daw pagpasok ng Abril. Sa tansya ng LPG Marketers Association, 10 piso kada kilo ang taas presyo. Katumbas yan ng 110 pesos na taas presyo para sa karaniwang tangke ng LPG na 11 kilo ang laman. Ang initial info na lumalabas sa forecast po nila is up by $115 per metric ton. So, na-expect po namin that will be in a round of 10 pesos per kilo or kaya 110 per 11 kilogram cylinders ang maidadagdag by April 1. Yung itinaas po na mga kulang-kulang 500 pesos, it's equivalent to 17 pesos additional per day ang kanilang gasto. So sa tingin namin, hindi naman ganun kalaki ang impact pagdating ho sa 80% of our consumer, which is the household consumer. Pasakit para sa mga mamamayan. Sa gas namin, almost 1.3 na po. Dati, nasa 900 plus lang. Ang laki po ng tinaas, sobra. So, paano pa tayo tutubo ng maayos niyan? Pero wala naman daw choice sa mga gaya ni Melissa na sa LPG nakasalalay ang negosyo. Ang ginagawa na lamang daw niya ngayon, patayin agad ang tangke pagkaluto ng pagkain. Sinisiguro rin niyang nakasara ang tangke at walang singaw. Hindi pa masabi ng LPGMA kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng LPG, pero sakaling humupa ang tensyon sa Middle East, asahan daw na babagsak din ang presyo ng LPG. Ang ilan kalang deuling ang gamit gaya ni Mario na sumasideline sa pagbebenta ng sabaw at kape sa Kamuning Market sa Quezon City. Malaking tulong din yan kasi bili mo yung gasol 3 weeks lang ang gamit. Dati uling bili 1.1, ganun. Ngayon 1.5 na. 3 weeks lang yung laki. Yung uling 70 sa lutuan, tsaka malaking minus yun pag gumamit tayo ng uling. Gumagawa rin ng kalan na gawa sa bakal at simento si Mario sa halagang 700 pesos. Yung mga kapitbahay ko dito, nagluluto din. Sa akin nagpapagawa. Lalo yung mga nagluluto ng sago, namamahalan sa gas, saka matibay. Inaabot na ng 5 taon. Kahit gamitin araw-araw. Pero pati uling nagmahal na. Kung tingi ang bibilihin, nagtaas na ng nasa 5 piso kada plastic ang uling. Presyo po namin ngayon ng isang sako dati, 450. Ngayon, tinaasan na po kami ng 20, nagiging 470 na po. Dahil sa mahal ng gasolina, at saka sa mahal din ng gas ngayon,
nagiging mabili po ang uling namin ngayon. Dahil lahat na lamang halos nagmamahal, tipid-tipid muna ang marami. Para makatipid po kayo ng 20% sa inyong pagluluto, pag sabay-sabayin po ninyong lutuin, ibig sabihin, ang rekado po ay nakahanda na para po mas maging mabilis ang pagluluto. Hindi ho kayo magpanik bumili sapagkat hindi naman ho tayo nasa shortage. Madali pa rin ho kayo makakuha ng produkto, medyo mataas nga lang ang presyo. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Muling sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Umabot ang palitan sa 60 pesos and 84 centavos sa intraday trading at nagsara sa 60 pesos and 69 centavos kada dolyar. Ika-7 beses itong nagtala ng all-time low ang piso kada dolyar ngayong buwan. Sa gitna pa rin yan ng tumitinding sigalot sa gitnang silangan. Marami pa rin bumabiyahe sa mga pantalan pero napawasan daw ito kumpara nung nakaraang taon. Isang online system para makita ang mga bibiyaheng barko ang ipinasusubok ngayon sa ilang pantalan. Mula sa Batangas Port, saksi si Bam Alegre. Hanggang ngayong gabi, patuloy ang pagdating ng mga pasahero sa Batangas Port. Nananatiling mahigpit ang seguridad. Bawat bagahe sinusuri. Sa pag-inspeksyon ng Philippine Ports Authority kaninang umaga, naabutan nila ang kumpol ng mga pasahero sa pantalan habang kainitan ng araw. Pila ito para sa oras o online registration assistance system. Teknolohiya na nag-test run ngayon sa Batangas at Lucena Port. Kapag wala pang ticket ang pasahero, kailangan nilang iscan ang QR code ng oras para malaman kung ano-ano mga biyahe ang available. Pwede itong gawin in advance bago pumunta ng pantalan. Pero para sa mga pasaherong walang online access, may help desk na maaaring lapitan. Round the clock ang operasyon ng mga help desk. Si Venus na galing Pangasinan, hindi pa gaano maintindihan ang bagong proseso. At dahil maalinsangan sa labas ng pantalan, pinalipat na ng PPA ang pila sa loob ng Batangas Port. Kailangan magkaroon ng kasiguruhan. Ang mga kababayan nating sumasakay, sigurado yung kung anong barko ang sasakyan nila, sigurado kung anong petsa, sigurado kung anong oras, at siguradong makakarating sila sa kanilang destinasyon. Ayon sa Philippine Ports Authority, sa parehong panahon noong nakaraang taon, Lunes Santo, nasa 24,000 to 25,000 daw yung mga pasahero dito sa Batangas Port. Pero ngayon taon, sa kanilang estimate, nasa 17,000 to 19,000 na lamang daw. 10% daw ang nabawas. Na-anticipate natin na na medyo babagal yung turnover ng mga pasahero kasi nagbawas yung mga ibang shipping lines natin ng mga biyahe nila. Ang report sa atin, may mga shipping lines din na bumagal ang biyahe dahil medyo nagtitipid yata sa crudo. Kung ang estudyanteng si Anton ang tatanungin, hindi na sana siya babiyahe papuntang Calapan, Oriental, Mindoro. Nagmahal kasi ang pamasahe sa barko. Pero mas mahal niya ang kanyang mga kaanak dito na miss na raw niya. Sa barko naman po, dating 400 lang. Ngayon 480 na, nabawas din po kasi sarili kong pera. Kaya medyo malaki din po yung kaltas. Kasi po gusto ko po makita yung aking pamangkin. Nakulayan naman ang dating drawing na outing ni Ram sa group chat. Ngayon pupunta na sila ng Puerto Galera. Patunay nila ito na ang mga biglaang lakad, yun pa talaga ang natutuloy. Masaya, medyo nagka-close po kami kahit nagpa-plastikan lang po kami. Ay, okay naman po kasi pamasahe medyo pasok naman sa budget kahit paano, kahit na holiday tsaka tumataas yung presyo ng gas. Ako si Bam Alegre, ang inyo saksi. Mas dumami ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ayon sa pamunuan ng PITX. Mas pinili ng karamihan na mag-commute na lang kaysa magdala ng sasakyan. Mula sa PITX, saksi live si Katrina Son. Katrina? Marisol, ngayong Lunes Santo, nagsimula nang maramdaman dito sa PITX ang pagdami ng mga pasahero na bumabiyahe sa kani-kanilang mga probinsya. Ingat kayo. Balik bansa si Francia Lunas matapos magtrabaho ng mahigit 3 taon sa Lebanon. Ngunit imbes na magpasundo sa kanyang pamilya, minabuti umano niya na mag-isa na lang umuwi. Dati sinusundo, ngayon hindi na kasi mahal ang gas. Dati buong pamilya. Buong pamilya ang sumusundo. Ngayon mag-isa na lang, kailangan bumiyahe mag-isa para makauwi sa pamilya. Kasi mahal ang gas. Sa ganitong paraan daw kasi, mas malaki ang kanyang matitipid. Imbes naman na magmaneho pa uwi, magbabas na lang daw pa uwi sa kanilang probinsya si Serafin Gubat.
Dahil nga po sa punuan ng bus, tsaka ang mahal ng ng gas. Ang magkapatid naman na sina James at Jerome Almario, nag-usap daw na agahan ang kanilang pag-uwi sa Naga City. Mahirap daw kasi sumabay sa dagsa ng mga taong magsisiuwian. Mas sinunahan na lang po namin yung mga ibang pasahero. Opo. Para sulit po yung pag-uwi namin. Masulit namin yung oras namin. Actually po, kanina pa kami naghihintay dito. Mga alas 7 pa lang po nandito na kami. Tapos pinalipat po kami sa ibang bus. Ayon sa pamunuan ng PITX, dahil tagtipid ang marami, mas nadagdagan pa raw ang mga bumiyahe ngayong taon. Mas marami raw ang gumamit ng pampublikong transportasyon sa halip na magdala ng sariling sasakyan. Compared to last year, para meron lang tayong point of comparison, Palm Sunday last year umabot tayo 165,000. This year, Palm Sunday, 178,000. So that's a significant increase. So inaasahan natin na that will be the same for the rest of the week. Marisol, base naman sa pinakahuling datos na ibinigay sa atin ng pamunuan ng PITX, as of 7 p.m. ay aabot na sa 160,000 ang mga pasahero rito ngayong araw sa PITX. At maigting na rin ang ipinapatupad dito na seguridad. At live mula dito sa PITX, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Problema ngayon ng ilang bus driver papasok at palabas ng Baguio City ang pagkaunti ng mga pasahero. Sa city proper mismo, maraming tsuper ng mga pampublikong sasakyan ang tumigil sa pamamasada. Saksi si Bea Pinla. Sa loob ng 2 hanggang 3 oras, marami na tayong pwedeng magawa. Pero para sa college student na si Mayan, madalas, ubos na agad yan sa pila pa lang para makasakay ng jeep. Kaya apektado na raw ang pag-aaral niya. Na-absent na, tapos everyday na ganun-ganun na lang. Tapos wala na talaga, as in nahirapan na talaga mag-commute. Late tas absent. Kapag wala na talagang masakyan. Si Olivia naman, buhat pa ang 2 taong gulang na anak habang nakapila sa sakayan ng jeep. Dati kasi inaantay kami nung jeep. Ngayon kami na yung nakapila. Mahirap talaga. Sa mga iba talaga, maabot talaga ng 2 hours, 1 hour yung mga antayan ng jeep. Sabi ng Baguio City Administrator, dati ng problema ang matagal na paghihintay ng mga commuter. Pero pinalala raw ito ng walang tigil na pagmahal ng presyo ng diesel. Maluwag nga ang kalsada pero ang mahal ng crudo. Before naman, ang triggering points niyan, ayaw bumalik nung iba dahil wala na nga silang iba-backload, matra-traffic pa sila going back to the city to get the passengers. So, yun palang grabe yung operational costs nila just to cover that. Sa Baguio City, umaabot ng 138 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel at lagpas 100 pesos naman sa gasolina. Kaya nalalagasan na raw ang hanay ng mga PUV driver habang patuloy na nauubos sa diesel ang dapat sana ikita na iuuwi nila sa kanilang pamilya. Yung mga kasama namin na mga driver operator, hindi na nagbibiyahe na. 200 pesos lang ang naiuwi namin. Wala na. Pero mahirapan naman ng mga estudyante namin kung hindi kami magbiyahe. Yun lang ang iniintindi namin. Para matugunan ang problema ng mga commuter at tsuper, pinag-aaralan na raw ng Baguio LGU ang pagpapatupad ng Emergency Mobility Support Program. We will cover the jeepney's expenses na para at least mitigated yung mga babayaran niya, yung biyahe niya pabalik. Pagbabalik ulit dun sa normal, we have to be aggressive in addressing yung fleet management system ng mga drivers associations natin, staging areas, provisions for more jeepney terminals. Makakatulong naman kung yun sabihin nilang ganun. Pero kung kami lang talaga, ako lang talaga, kailangan namin magdagdag ng pamasahe. Kung mahaba ang pila para makasakay ng jeep sa Baguio, ang mga bus naman, swerte na kung mapuno ng mga biyahero. Hindi pa kami puno, pag-just ng oras hanggang mapuno. Noong nakaraan, dagsahan ng pasahero pero ngayon wala. Kung walang 20 na pasahero, hindi kami makakabiyahe niyan siya. Kung 10 lang. Ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Bumaba pa ang presyo ng isda sa ilang palengke ngayong Lunes Santo. Pero ang bentahan ng karne, matumal. Yan ang aking sinaksihan.
Matumal ang bentahan ng karne kanina sa Mega Q Marts sa Quezon City. Ang pwestong ito, nakakabenta raw na nasa 500 kilo ng karneng baboy kada araw. Pero ngayon, pahirapan na nila ang 200 kilo. Mas kaunti na raw ang namimili dahil mahal. Nasa 340 pesos na ngayon ang bawat kilo ng karne ng baboy. 420 naman ang liempo. 10 hanggang 15 pesos na mas mahal kesa nung nakaraang linggo. Minsan kasi halos kailangan i-bargain mo na yung ibang tinda. Yung mobilization niyan, yung transportation niyan. That is the cost of high na mataas na puhunan eh. Kapag nagmahal pa raw, Titipid na siguro. Hindi na bibili ng pork. taliwas naman ang sitwasyon sa bentahan ng isda na bumaba pa ang presyo. Marami kasi ang ngayon supply eh. Local yan yung galunggong? Dito lang sa atin, mas mura. Mahal na mga bilihin. Lahat nagmahal. Mas mabinta po sa amin ang pangulam, yung isda. Kasi bukod sa mura na, marami pang piraso pag binili mo. Ang galunggong halimbawa na 260 hanggang 300 pesos kada kilo nung nakarang linggo, nasa 160 hanggang 180 na lang ngayon. Wala rin naman daw gaanong pagtaas sa presyo ng gulay ayon sa mga nagtitinda. Nagtaas muli ng presyo ng bigas sa palengke. Nasa 60 pesos ang bawat kilo ng premium na bigas. Sir, magkano tinis sa presyo ng mga bigas po? 5 pesos po. Posible pa raw po bang tumaas? Opo. Ayon sa Department of Agriculture, normal ang mga pagtaas ng presyo ng mga agricultural products sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa gulo sa Middle East. Pero hindi nila dapat sobra. That is because of the additional cost for the movement and transport or logistics cost ng mga agricultural commodities. Kung magkano nagagastos na gasolina, toll fee from one place to another. Handa raw ang Agriculture Department na mag-imbestiga kung may hoarding o pananamantala base sa tamang presyo ng mga agricultural commodity. Sasampahan ng karampatang reklamo ang sinumang lalabag. Nitong nakaraang linggo, sinabi ng DA sa Senado na ang nakikita nilang worst-case scenario kung magpapatuloy ang gulo sa Middle East ay posibleng lumagpas sa 500 piso ang kilo ng baboy. Pero sa sitwasyon daw ngayon, hindi nila nakikita na mangyayari yan dahil sa sapat nila ang supply. Nakabase raw ang projection na yan kung papalo sa $200 kada barrel ang fuel at matagal ang pagtaas. Hanggang July, August pa kung sakali ay meron tayong sapat na supply. Plus, yung ating imported na bigas na dumating, first 3 months, nasa more than 900,000 metric tons na, which is a little higher compared to the same period last year. Pangalawa, yun ay projection na walang gagawin ang gobyerno, in particular ang DA. At pangatlo, yun ay projection na pang local production lang, hindi na konsidera ang import level natin. Libreng toll buong Abril at mapapaiklip ang biyahe mula Taguig hanggang Parañaque dahil sa bagong bukas na bahagi ng Cavite C5 link. Sa NAIA naman, sinamantala ng ilang biyahero na hindi pa nagmamahal ang fuel surcharge. Saksi si Jonathan Andal. Iisang flight lang ang binook ng pamilya ni Franz Olaso papuntang Palawan, pero nitong Webes sinabisuhan silang paghihiwalayin sa 3 magkakaibang flight. Hassle po. Okay lang sana kung sanay sila. First time nilang 5 eh. So sila pa mauna? Sila pang mauuna. Ito ang nagiging pangalawang problema. Silang mauuna, saan sila mag-i-stay? First solo international tourist trip naman ni Richelle Sana ang pagpunta sa Hong Kong na ginastosan niya ng 40,000 pesos. Pero in-offload ng immigration officer kahit meron anyang return ticket, hotel booking, payslip, bank statement at pera. Hindi naman ako mag-TNT doon. Kasi taga-probinsya po ako. Gusto ko lang talaga ma-experience ng first international travel. Hinanapan daw siya ng affidavit ng taong mag-i-sponsor ng kanyang biyahe, pati passport nito at dokumentong patunay ng ugnayan nila. Dapat may kakilala daw ako doon. Because self-sponsor lang po talaga. Hindi na po talaga pwede magpaliwanag kasi hindi naman sila, kasi isang tanong, isang sagot lang talaga sa kanila, sir. Hindi umubra ang paglapit niya sa satellite office ng Bureau of Immigration na pinayuan si Richelle na lumapit sa kanilang central office sa Intramuros, Maynila. Useless na lang kukuha ng passport at gusto ko kasi talaga ireklamo, sir.
Kahit may state of national energy emergency ngayon, tumaas ang average na bilang ng mga pasahero sa NAIA terminals kada araw kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa Manila International Airport Authority, aabot sa 1.3 milyon na mga pasaherong may confirmed booking para sa buong Holy Week ngayong taon. Marami ang tuloy ang biyahe, lalo't bihirang magkaroon ng pahinga mula sa trabaho. Siyempre medyo nagdadalawang isip nga because of the situation. Pero kasi with God's help naman, I'm sure hindi kami pababayaan. Anong nilook forward mong gawin sa trabaho? Kung sasakay ka sa bangka tapos babitawan mo yung left turn doon. Ano i-wish mo? Matapos na tong crisis na to. May ibang pasahero, kabibili lang yung ticket nila the day before. So ibig sabihin, hindi pa masyadong ramdam yung taas ng presyo. Sinasamantala rin ng ilan habang di pa nagmamahal ang fuel surcharge sa mga flight na hiwalay pa sa mismong pamasahe. Magiging level 8 na yan mula April 1 hanggang 15 o hanggang mahigit 6,000 pesos sa international flights. Posibleng tumaas pa yan. Baka umabot tayo ng level 15. Hindi natin masasabi. Possible kasi tumataas ang presyo ng jet fuel. Iyan naman ang surcharge na yan, iriliwanag ko lang. Hindi yan base fare. Suspendido naman ang flights ng Philippine Airlines sa puntang Riyadh at pabalik ng Maynila hanggang April 8 dahil pa rin sa gyera sa Middle East. Ang mga apektadong pasahero pwede raw mag-avail ng free rebooking o refund. Binuksan naman kaninang umaga ang isa pang bahagi ng Cavitex C5 link na magpapaikli raw ng biyahe mula Taguig hanggang Parañaque. Napakalaking savings ito sa gasolina, sa crudo, sa fuel. At hindi maliit na bagay ang mabawasan mo ang biyahe mo mula sa 1 oras kalahati hanggang 15 minutes. Malaking savings siya. 36,000 na motorista ang tinataya makikinabang sa bahagyang ito ng Cavitex kada araw na makababawas sa mga dumaraan sa mga maliliit na kalsada sa Parañaque at Taguig. Pati biyahe mula Cavite patungong Taguig, mapapabilis na rin daw dahil sa bagong expressway. Toll-free ito buong Abril para naman ay mapagbigyan ng ating mga kababayan na dumadaan dito, lalong-lalo na ngayon na Holy Week na ngayon at maraming bumabiyahe. Ayon din sa Pangulo, bubuksan na bukas ang Central Luzon Link Expressway o CLEX na magdurugtong sa ECETEC sa Tarlac City at Maharlika Highway sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ang datian niyang mahigit 1 oras na biyahe sa pagitan ng Tarlac at Cabanatuan magiging 20 minuto na lang. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, ngayong biyaheng Semana Santa, pilit tinitiyak ng kagawaran na walang obstruction sa Maharlika Highway na tumatagos mula Luzon hanggang Mindanao. Ako si Jonathan Andan, ang inyong saksi. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte at kanyang defense team na hindi sila kinonsulta ng mga humilin sa Korte Suprema na ipatigil ang pagdinig sa mga impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Ang House Committee on Justice, itutuloy raw ang mga pagdinig hanggat hindi ito pinatitigil ng Korte Suprema. Saksi si Tina Panganiban Perez. Hanggang walang ipinalalabas na temporary restraining order ang Supreme Court, tuloy lang ang House Committee on Justice sa hearing nito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya tuloy raw ang hearing ng komite sa April 14, 22 at 29. Noong isang linggo, hiniling sa Korte Suprema na mga abogadong sumusuporta kay Duterte na ipatigil ang pagdinig sa Kamara. Panggulo lang po yun eh. Kasi una sa lahat, hindi naman po yung pangalawang Pangulo po yung nag-file po ng petition po na ito. Nilinaw ng bise at kanyang abogado na hindi raw sila kinonsulta ng mga naghain ng petisyon. Ako personally, hindi ako na-konsulta. No? Wala kaming naging pag-uusap ukol dito. Kami ba magpa-file ng SC petition, hindi ba? And I always say that's a real possibility. Pero duda rito si Justice Committee Member, Representative Terry Ridon. Magkakasama ho sila nung pong ilan sa mga petitioners sa entablado doon po sa araw ng Davao. No? So tingin ko magkakasama at alam na pangalawang Pangulo ito po nga kaso dito. And more importantly, doon po sa previous case last year, ganon din naman ho eh. Yung po nga nag-file na civilian suit, no? Taxpayer suit, kasabay po na kanya po nga kaso doon po sa pagpapatigil ng nakaraang impeachment complaint, ay isa ho doon sa main petitioner din nito pong complaint na ito. Tingin pa ni Ridon, tila pinipigilan ng bise na lumabas ang mga ebidensya. Bagay na itinanggi ni Attorney Michael Powa. We're not trying to suppress anything here. We're saying there's a proper time
for everything, proper forum for everything. So we're not delaying anything. Wala po, kasi sa totoo lang, kung ito ay maakyat sa Senado, lalabas din naman yung mga yan. Hamon ng abogado ng bise. We have no problems kung iaakyat na nila. In fact, may mga haka-haka na or may mga statements na merong numero na. But again, it cannot be said na due process was not afforded to her because like what you had previously stated, in each and every stage of the proceeding, meron pong puwang, mayroon pong pagkakataon. Ang pangalawang Pangulo na sumagot. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Stranded ang isang balyena ng mapadpad sa mababaw na bahagi ng Baltic Sea malapit sa Germany. Natagpuan ng mga rescuer ang humpback whale na nanghihina. May iritasyon sa balat at may nakausing gamit pangisda sa bibig. Hindi likas na nakatira sa Baltic Sea ang ganitong uri ng balyena, kaya tinutulungan itong makaalis ng mga rescuer. Umaasa silang nagpapalakas lang ang balyenang tinawag nilang si Timmy hanggang matutunan itong makaalis. Astig at angas ang flex si Bianca Umali nang magpakitang gilas siya sa kanyang balisong technique performance. Very proud naman ng kanyang boyfriend na si Ruru Madrid na nagpamalas din ang galing sa Filipino martial arts. Excited na daw si Bianca sa nalalapit na pagtatapos ng Encantadia Chronicles Sangre, kung saan gumaganap siya bilang Sangre Terra. We're down to our last 4-5 taping days. Wow, grabe. After 5 years. 3. Congratulations, my love. Thank you. After 3 years, 3 years lang. 3 years of Kasi 5 taping, years pero siya nag-training. I trained for 2 years for it before starting. So 5 years of my life. Exciting. At Avisala Eshma sa lahat ng mga sumuporta. Avisala Eshma. Tatakam-takam ang damuhalang triplet strawberry cake sa La Trinidad, Benguet. Ginamitan ito ng mahigit 1 tonelalang strawberries, 500 kilo ng strawberry jam at Italian buttercream. 4 na araw yung binuo ng 20 baker, 60 volunteer at mga construction crew. At ang hati-hatiin na, umabot ito sa 11,000 slice. Bagsak presyo itong ibinenta mula 70 pesos, naging 20 pesos na lang. Bahagi pa rin ito ng Strawberry Festival sa La Trinidad na magpapatuloy hanggang Abril. Salamat sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni PR Kanghel, ako po si Marisol Abduraman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.